Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. May sarili ng pamilya ang tatay niya at naninirahan ito sa Amerika. Ang kwento ng nanay niya, nagtatrabaho ang tatay niya bilang isang taxi driver hanggang sa nagkaroon ito ng nobya at nagsama na sila sa isang apartment. May ibang anak na rin ito na halos kasing edad niya. Matanda lang siya ng 2 taon. Galit si Karen sa tatay niya. Para sa kanya ay patay na ito. Ayaw niya rin itong pinag-uusapan pa. Kahit pangalan nito ay ayaw niyang marinig. Palaban si Karen at hindi nagpapaapi. Hindi pa niya nararanasan na magkaroon ng boyfriend. Natatakot siya na pareho sa tatay niya ang kanyang magiging boyfriend. Kaya mas pinili niyang hindi magkaroon ng karelasyon. Anak naman hindi ko hinihingi sa iyo ang marangyang buhay. Ang gusto ko, makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ka ng magandang buhay. Saad ni Divina. Bahala ka nga dyan, Nay. Matutulog muna ako, mamaya ka na mag-ingay. Hinampas ng kanyang nanay ang puwit niya at hinila ang kanyang kamay. Bumangon ka na dyan, bumangon ka. Nagmana ka talaga sa tatay mo. Ganyan ang ugali ng tatay mo. Prangka na wala sa lugar. Kaya ayan, lagi ka natatanggal sa trabaho. Dagdag pa nito. Nanay, wag mong banggitin ang tatay. Namayapa na siya. Baka biglang mabuhay yon at guluhin ang magulo nating buhay. May narinig silang sasakyan na tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Nagmamadaling bumaba ang kanyang nanay Divina para tingnan kung sino ang kanilang bisita. Pagbukas ni Divina ng pinto, bumungad sa kanyang harapan ang napakagwapong lalaki. May dala itong bulaklak at maraming chocolates. Nagulat siya dahil ang aga pa ay meron ng umaakyat na ligaw sa anak niya. Good morning po, ma'am. Kayo po bang mami ni Karen? Tanong nito. Ako nga ang nanay ni Karen. Good morning din sa iyo, sir. Manliligaw ka ba sa anak ko? Bakit ang aga naman? Baka pwedeng mamayang gabi na lang. Tulog pa kasi ang anak ko. Ako po ang kanyang boss, ma'am. Nandito po ako para pabalikin siya sa trabaho. Ganun po ba, sir? Mabuti naman po kung ganoon. Sige, pumasok ka na at tatawagin ko si Karen para kayo ang mag-usap. Upo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Sige po, ma'am. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast. Salamat po. Sige, may iwan na kita. Ipaghanda lang kita ng kape. Bumangon si Karen dahil naiihi siya. Nagmadali siyang bumaba at tumakbo pababa ng hagdanan. Nagulat siya nang bumungad sa kanyang harapan ang kanyang ex-boss na si Tristan Medrano. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakapajama si Karen at wala pa itong suot na bra. Nagulat siya nang makita niya si Tristan na nakaupo sa sofa. Nay, anong nangyayari? Bakit po siya nakapasok dito? Tanong ni Karen sa kanyang nanay. Nakasimangot pa ito at galit na galit. Anak, aakyat daw siya ng ligaw sa'yo, kaya pinatuloy ko. Sayang naman ang mga bulaklak at chocolate, kung pauwiin ko na lang siya na hindi kanya nakikita. Pabiro na sinabi ng kanyang nanay. Maiwan ko muna kayo, mag-usap kayong dalawa. Mamimili lang ako ng lulutuin ko mamaya. Sir, eto na ang kape mo. Sabi ni Divina nang inabot ang isang tasa na may timplang kape kay Tristan. Anak, kausapin mo ng maayos ang boss mo at bumalik ka na sa trabaho mo. Saad pa ni Divina sa kanyang anak. Nanay, hindi ko na po siya boss. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may aso kayong pinapasok dito? Para naghanda ako ng dog food. Pangaasar ni Karen kay Tristan. Ngumiti lang si Tristan at kinindatan pa siya nito. Lalong umusok ang ilong ni Karen at gusto niya itong sipain palabas ng kanilang bahay. Okay na ako sa kape, Karen. Huwag ka nang mag-abala. Nakangiting wika ni Tristan. Karen, umayos ka nga. Ayusin mo yung ugali mo. Bisita natin siya.
Kaya gamitin mo ang pinag-aralan mo. Aalis na ako, umayos ka. Sir, pasensya ka na sa ugali ng anak ko. Normal lang sa kanya yan. Sana hindi ka ma-offend. Saad nito. Okay lang po ma'am. Naiintindihan ko po ang anak ninyo. At isa pa, may malaki akong kasalanan sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Karen sa sinabi ni Tristan, kaya hinila niya ang kanyang nanay para lumabas na ng bahay. Nay, umalis na po kayo. Hindi ba meron kang bibilhin? May pag-uusapan lang kami ng aking ex-boss. Sabi nito. Anak, kung ano man ang problema ninyong dalawa, pag-usapan ninyo. Aalis na ako. Umalis na ang kanya nanay Divina para mamalengke. Nakita ni Karen na nakangisi pa si Tristan at may halong pangasar. Nilapitan niya ito at tinitigan. Anong ginagawa mo dito? Tinanggal mo na ako, di ba? Ang polo mo hindi ko pa nalalabhan. Ang aga mo naman yata. Tanong ni Karen. Kalimutan mo na yung polo. Umupo ka muna at meron ako yung papagawa sa'yo para makabalik ka sa aking opisina. Pero pwede ba? Mag-toothbrush ka muna at maligo ka. Ang baho mo. Umusok ang ilong ni Karen sa galit kay Tristan. Sa kanya napansin ang kanyang itsura. Hindi pa siya nakakasuklay ng buhok. Oh my God! Nagmadali siyang tumakbo sa taas. Biglang nahiya siya sa kanyang itsura. Naiwan si Tristan na tawang-tawa. Pagbaba ni Karen, nakaligo na ito at maliwalas na ang kanyang mukha. Hindi ito nakasuot ng salamin. Tinitigan siya ni Tristan at ngumiti naman ito. Hoy, baka nakakalimutan mo na pamamahay ko to. Pwede kong bunutin isa-isa ang ngipin mo. Ngiti-ngiti ka pa dyan. Nangaasar ka ba? Isa pa, hindi ko nakasalanan kung ganoon ang ayos ko. Malay ko ba kung may tag-ibang planeta na maligaw sa bahay namin? Sigaw pa niya. Karen, alam ko nahihiya ka. Saka hindi ko naman hinihingi ang paliwanag mo. Bakit ba kasi nagpapaliwanag ka? Kung magagalit ka rin naman. At isa pa, may kailangan ako sa'yo. Ano ba yon? Hindi na kita boss ngayon. Kaya ganito ang trato ko sa'yo. At isa pa, may kasalanan ka sa akin. Kaya dapat lang na hindi kita tratuhin ng maayos. Pinaikot pa ni Karen ang kanyang mga mata habang inaasar si Tristan. Nag-i-enjoy naman ang kanyang boss na tingnan siya. Karen, alam ko kailangan mo ng trabaho at ang pagkakaalam ko, pang-anim na ang aking kumpanya na pinasukan mo. Lahat tinanggal ka sa trabaho. Nagtataka si Karen kung bakit alam ni Tristan ang kanyang background. Naiinis si Karen, kulang na lang sakmalin niya ito. Ano? Saan mo naman nakuha yan? Anong pinagsasabi mo dyan? Adi ka ba? Umuwi ka na nga? Isa pa, ayaw ko nang bumalik sa'yo. Tumayo si Karen at binuksan niya ang pinto. Umalis ka na, Tristan. Karen, gusto ko lang linawin sa'yo na hindi kita pinababalik sa akin. Sa company ko po, walang tayo. Baka nag-take advantage ka sa paghalik ko sa'yo. Kalimutan mo na yun, okay? Umusok ang ilong ni Karen at tinulak niya si Tristan. Ikaw ha? Nakakadalawa ka na sa akin. Last na lang, habang hindi pa lumalabas ang sungay ko, lumayas ka na. Sigaw ni Karen. Bakit ba galit na galit ka? Nagbibiro lang naman ako. Ang seryoso mo naman? Nag-aaral ka, di ba? Ang alam ko, next semester gagraduate ka na. Ang course mo ay business administration. Favorite food mo, pansit na may ketchup. Wala ka pang boyfriend since birth at ako ang iyong first kiss. Hiwalay din ng mami at daddy mo. Ang daddy mo sumama sa ibang babae. Nasa Amerika nakatira at may kapatid ka sa labas. Tristan, anong ginagawa mo? Pinaimbestigahan mo ba ang buhay ko? Privacy ko yan, respetuhin mo naman. Get out! Get out of my house! Galit na galit si Karen. Kinuha niya ang kanyang baseball bat para ihampas kay Tristan. Karen, makinig ka. Nandito ako para tulungan ka. Kailangan ko ng anak. Papayag ka ba na anakan kita? Ano? Anong gusto mo, anakan mo ko? No way! Hindi kita gusto at kahit kailan hindi kita magugustuhan. Age gap natin ang layo. Lolo na kita. Sigaw ni Karen. 20 ka na, 'di ba? Ako 28, hindi malayo 'yan. At hindi ako mukhang lolo.
Mas mukha ka pang lola sa akin. Lilinawin ko sa'yo, hindi kita type. Mukha ka manang. Kaya lang ang katulad mo ang pasok sa taste ko. Ikaw ang pinili ko kasi alam ko walang magkakagusto sa'yo. Hinampas ni Karen ng baseball bat si Tristan sa hita. Tumalon si Tristan sa sakit. Nataranta si Karen dahil napalakas yata ang paghampas niya. Kaya tinulungan niya itong makaupo sa sofa. Ano ba? Anong tingin mo sa hita ko, bola? Ikaw pa ang tinutulungan, ikaw pa ang galit. Patapusin mo nga ako sa pagsasalita bago ka mag-react. Saad nito habang namimilipit sa sakit. Hoy, hindi mo ko tinutulungan, nilalait mo ko. Sino ba naman ang hindi magagalit? Sobra-sobra ka namang lait. Lahat na yata ng kapintasan sa katawan ko, sinabi mo na. Umuwi ka na nga at baka mapatay pa kita. Karen, bigyan mo ko ng anak. Lumaki ang mga mata ni Karen at nang madali siyang tumayo. Inisip niya na baka gahasain siya ni Tristan. Tinakpan niya ang kanyang dibdib saka hinawakan niya ulit ang baseball bat. Tumawa ng malakas si Tristan na makita niya ang reaksyon ni Karen. Ano ka ba? Nakakatawa ka naman. Wala akong plano na hawakan ang pangit mong katawan. Buhayin mo ang sperm cell ko sa matris mo. Gagawin kitang surrogate mother at ikaw magdadala sa baby ko. Alam mo ang ibig sabihin ng surrogate mother, di ba? Nag-aaral ka naman, di ba? Natural, alam mo. May kontrata tayo. Papakasalan kita para magmukhang totoo. Pero pagkatapos mo mga anak, tapos na ang kontrata at sa akin na si baby. Ano? Ano ko ang dadalhin ko, tapos ibibigay ko sa'yo? Sigaw ni Karen kay Tristan. Karen, mansyon, kotse, 10 milyon. Kapalit ng hinihingi ko sa'yo. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho sa aking kumpanya. Hindi ordinaryo ang posisyon mo. Gagawin kitang presidente ng kumpanya dahil asawa kita sa papel. Dapat mataas ang posisyon mo. 9 months mo lang naman dadalhin ng baby ko sa tiyan mo, di ba? Itlog mo at sperm cell ko ang kailangan natin para makabuo ng baby. Hindi na kailangan na mag-sex tayo. Pag-isipan mong mabuti, Karen. Walang mawawala sa'yo. May makukuha kang benefits at may sarili kang yaya at ang mami mo, hindi na siya magtitinda. May allowance kayo na matatanggap sa akin habang buhay. Kahit tapos na ang kontrata natin, hindi mawawala ang financial support ko sa inyo ng mami mo. Wala na kayong poproblemahin. Pag-isipan mo, Karen. Saad nito. Iba talaga pag mayaman. Sobrang powerful ang iniisip. Excuse me, kahit balutin mo ng gold ang buong katawan ko, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Maraming babae dyan, bakit sa akin ka lumalapit? Minamalit mo ba ang pagkatao ko? Tanong ni Karen kay Tristan. No, hindi kita minamaliit. Ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko, dahil matino ka at weird. Dapat, proud ka dahil ikaw ang napili ko, pero kung ayaw mo, wala akong magagawa. Sige, aalis na ako. Kung magbago ang isip mo, heto ang calling card ko. Tawagan mo lang ako. Bye, Karen. Oh, by the way, thank you for the coffee. Have a nice day. Naiwan ng katulala si Karen. Huminga siya ng malalim. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nag-isip. Ang totoo, nasilaw siya sa offer ni Tristan. Wala sa kanyang plano ang magbuntis ng maaga. Pero inisip niya na hindi naman sila magsisex, kaya okay lang. Ngunit naisip niya na mali pa rin. Anak pa rin niya yon at basta niya lang ibibigay sa iba dahil sa kayamanan. No, hindi pwede. Sigaw nito. Nagbihis si Karen para maghanap ng trabaho. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makakapagtrabaho at makakapag-ipon para matustusan ang kanyang pag-aaral. Gabi na pero hindi pa rin siya nakakauwi ng bahay. Wala siyang planong umuwi. Hindi niya matanggap ang gusto ng kanyang nanay, kaya naisipan niya na lang na pumasok sa isang bar. Mag-isa siyang nakaupo sa table habang sumisimsim ng in-order niyang wine. Hanggang ngayon ay walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Hindi ako papayag sa gustong mangyari ni nanay. Sunod-sunod ang pagtungga niya ng alak. Nakalimutan ni Karen na nasa loob siya ng bar. Maraming umiinom, sumasayaw at nagkakasiyahan.
Nadala siya sa kanyang emosyon, kaya kahit nakakailang baso pa lang siya ng wine ay lasing na ito. Hindi rin kasi siya sanay uminom. Nagulat siya na may biglang umupo sa kanyang harapan, isang lalaki na puno ng tato sa katawan. "Hoy miss," pagtawag nito sa kanya. "Ako ba ang tinatawag mo?" tanong niya. "Lasing ka na ba? Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Saan mo ba gusto? Sa langit o impyerno?" Uminit ang tenga niya sa narinig. Hindi pa ito nakontento at tinanggal pa nito ang suot niyang salamin. Hindi niya napigilan na sampalin ang lalaki dahil sa galit. "Ang kapal ng mukha mo. Pumili ka ng babaeng babastusin mo. Huwag ako. Akin ang salamin ko." Hinablot ni Karen ang kanyang salamin, ngunit hinulog ito ng lalaki sa sahig saka tinapakan. Basag na ang salamin pero pinulot niya pa rin ito. "Ano miss? Kaya mo pa bang isuot yan?" Nanguumay na tura nito. "Napakatapang mo naman. Hindi mo kilala ang sinampal mo." Galit na saad nito. Tumayo siya at agarang napatras nang lumapit sa kanya ang lalaki. "Itsura mo pa lang, kilala na kita. Isa kang drug addict at walang modo. Sinira mo ang salamin ko." Binato niya sa lalaki ang sira niyang salamin. Kinuha pa niya ang baso ng wine at walang pagdadalawang isip na tinapon yon sa mukha nito. Ngunit may dalawang lalaki na lumapit at hinawakan siya sa magkabilang kamay. Marahas siyang hinawakan ng lalaki sa mukha, pero agad na umilag siya at sinipa ito. Lumapit na rin ang dalawang gwardya ng bar para awatin sila, ngunit talagang ayaw nitong magpaawat. Nagulat na lamang ang lahat nang may sumulpot sa kanilang harapan. Isang matangkad at napakagwapong lalaki. May kasama pa itong mga bodyguard. "Bitiwan niyo ang asawa ko." Tigalgal ang lahat sa kanilang narinig. Kahit ang lalaking may tattoo ay napatitig kay Karen. Hindi makapaniwalang may asawa na pala siya. Mabilis na sinunod iyon ng dalawang kasama nito. "Makaalis na nga at baka kung ano pa ang masabi ko." Tumigil ito sa harap ni Tristan. "At ikaw pare, huwag mong hayaan na maglasing ang asawa mo sa ganitong lugar. Kung totoong asawa mo nga siya. At ikaw naman babae, sa susunod na magtagpo ang landas natin, sisingilin kita sa pagsampal mo sa akin." Tuluyan nang umalis ang lalaki kasama ang barkada nito habang nagtatawanan. Kinuha ni Karen ang kanyang bag at dinampot ang salamin na sira at basag na. "Karen, bitiwan mo na yung salamin mo. Hindi mo na kailangan pulutan yan at ayusin pa." Malumanay na sambit ni Tristan. "Umalis ka nga sa harapan ko, Tristan. Hindi kita kailangan." Sigaw niya. "Ano ba kasing ginagawa mo sa ganitong lugar? Naglalasing ka at ayan, binabastos ka na." Singhal nito sa kanya. "Ano bang pakialam mo? At bakit mo sinabi sa hayop na yon na asawa mo ko? Nangangarap ka na naman. Hindi ako papayag sa gusto mo. Lumayo ka sa akin." Ibang klase ka rin, no? Kahit simpleng thank you, hindi mo masabi. Pasalamat ka nga. At kahit napaka-weird mo, hindi ako nahiyang sabihin sa mga yon na asawa kita. Hindi mo ba nakita? Hindi sila makapaniwala dahil napaka-imposible nga naman, di ba? Nangaasar na tura nito. "Oo nga naman, Tristan. Napaka-imposible talaga dahil hindi ako papayag sa gusto mo kahit na anong mangyari. At bakit nga pala nandito ka? Sinusundan mo ba ako?" Nagdududang tanong niya, ngunit nginitaan lang siya nito saka iniwan. Muli siyang umupo at nag-order ng wine. Wala siyang planong umuwi. Mas gusto niya pang maglasing para makalimot kahit papano. Antok na minulat ni Karen ang kanyang mga mata. Saglit siyang natigilan na mapagtantong hindi pamilyar ang lugar na ito sa kanya. "Nasaan ako? Kaninong bahay to? Sino ka? Bitiwan mo ko." Sunod-sunod na tura niya habang nagpupumiglas. "Lasing ka na kaya pwede bang wag kang magulo? Pasaway ka." Ipinasok siya ng lalaking sobrang pamilyar ang boses sa kanya sa isang magandang kwarto na may malambot na kama. "Ang init! Sobrang init!" Wala sa sariling hinubad ni Karen ang suot na damit sa init na nararamdaman ng kanyang katawan. Mabilis na tumalikod si Tristan dahil ayaw niya itong makita, ngunit talagang nangaasar si Karen dahil lumapit pa ito.
Mariing napapikit si Tristan. Kumuha ito ng damit para ibigay kay Karen. Magbihis ka nga. Kung nainitan ka, pumunta ka sa bathroom at maligo. Magbabad ka sa bathtub. Huwag mo kong pilitin na hawakan niyang katawan mo. Singhal nito sa dalaga. Napakasungit mo kapag hindi ka lasing. Tapos ngayon, ipamimigay mo na lang basta-basta ang katawan mo sa akin. Inis na tura ni Tristan dahil sa kindikilos ni Karen. Hinila niya ito patungo sa bathroom. Halika rito sa loob ng banyo. Maligo ka para may masmasan ka. Ano ba? Bitawan mo ko. Ayoko maligo. Ano ba? Hindi pinansin ni Tristan ang pagpupumiglas niya. Walang pag-atubili nitong pinandar ang shower. Dahilan para mapatali si Karen dahil sa malamig na tubig na dumampi sa katawan niya. Pareho na silang dalawang basa dahil sa likot ni Karen. Hindi sinasadyang natulak ni Tristan si Karen, kaya bumagsak ito sa sahig. Mabilis naman niya itong tinulungan para tumayo, pero agad din siyang napalunok nang bumungad sa kanyang harapan ang dalawang maumbok na dibdib ng dalaga. Ano ka ba, Karen? Hindi kita papatulan. Maligo ka mag-isa. Pigil-pigil ni Tristan ng sarili dahil sa init na biglang lumukob sa kanyang katawan. Ngunit hinila siyang muli ni Karen. Hindi kita bibitawan. Ano akala mo sa akin, tanga? Para bitawan ka? Halika, sabayan mo akong maligo. Nawawala sa sarili si Karen dahil sa sobrang kalasingan. Hindi na niya maintindihan ang mga kinikilos niya. Pinipigilan ni Tristan ang kanyang sarili dahil may respeto pa rin siya sa dalaga. Natatawa na lang ito sa ginagawa ni Karen. Kung gaano ito katapang kung hindi lasing, ay ganun din naman kaagresibo kapag lango sa alak. Kahit na inaakit siya ng dalaga ay hindi niya ito papatulan. Ayaw niyang pagsamantalahan ang kalasingan nito. Bumaba siya sa kusina para utusan si Manang na magluto ng soup. Bumalik din siya agad sa kwarto para magbihis. Pati siya ay nabasa dahil sa sobrang likot ni Karen kanina. Hindi mawala sa kanyang isip ang katawan ng dalaga. Nagiinit ang kanyang katawan. Aminado siya na sobrang naakit siya sa katawan nito. Matangkad si Karen. Maganda ang hubog ng katawan at napakakinis pa ng balat. Nakita pa niya ang hugis ng dibdib nito. Napaka-perpekto. Napamura siya at lihim na napangiti. Lagot ka sa akin, Karen, bukas. Tingnan natin kung ano ang reaksyon mo kapag nakita mo ang video. Sakit ng ulo ang naramdaman ni Karen sa kanyang pagising. Hinanap niya ang kanyang salamin pero hindi niya ito makita. Sa kanya lang naalala na nabasag nga pala ito. Inilibot niya na lang ang paningin, ngunit laking gulat niya nang mapagtanto na iba ang itsura ng kwarto. Napaigtad siya at nagmamadaling bumangon. Asan ako? Bakit ako andito? Oh my God! Kinapaan niya ang katawan pero wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Kinuha niya agad ang kanyang bag na nasa ibabaw ng side table at saka napansin na polo na lang ang kanyang suot. Nasaan ang mga damit ko? Halos maiyak si Karen sa sobrang pag-alala. Hotel ba to? Sino nagdala sa akin dito? Biglang bumukas ang pinto kaya mabilis siyang napatayo para tingnan kung sino ang pumasok. Good morning, Karen. Isang ginang na may dalang nakatuping damit ang bumati sa kanya. Eto na ang mga damit mo na nilabahan ko kagabi. Huwag kang mag-alala dahil ako nagbihis sa'yo. Nakangiti nitong turan sa kanya. Kilala niyo po ako? Sino po kayo? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Sunod-sunod niyang tanong. Manang Auring ang itawag mo sa akin. Ang swerte mo, iha. Ikaw ang kauna-unahang babae na dinala ni Tristan dito sa mansyon. Kahit minsan ay wala siyang dinadala rito. Ngayon lang ito nangyari. Bigla siyang naguluhan. Manang, tama po ba ang narinig ko? Si Tristan po? Oo, iha, si Tristan. Siya ang nagdala sa iyo dito. Lasing na lasing ka at wala kang naaalala. Pero wag kang mag-alala dahil ako ang nagbihis sa iyo at hindi si Tristan. Ngumiti pa ito na tila ba nang-aasar. Nakakahiya naman po sa inyo, Manang. Maraming salamat po at pasensya na sa abala. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyayari pero maraming salamat po sa inyo.
Tumayo na siya at kinuha ang damit na dala nito. Magbibihis lang po ako. Sige Karen, maiwan na kita. May gagawin pa ako sa baba. Paalam nito. Sige po Manang, maraming salamat po. Tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Mabilis niyang nilak ang pinto saka sumigaw sa galit. Nagagalit siya sa kanyang sarili. Anong ginawa ko? Nakakahiya. Kailangan ko nang umuwi. Si nanay, nag-aalala na sa akin yun. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas din siya agad at patakbong bumaba ng hagdan. Nagulat siya na bigla niyang makita si Tristan sa kanyang harapan. Saan ka pupunta? Tatakasan mo pa ako? Umupo ka sa dining. Mag-breakfast muna tayo at marami tayong dapat pag-usapan. Singhal nito sa kanya. No, wala tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko nang umuwi. Salamat sa pagpapatulog mo sa akin sa bahay mo. Pero kailangan ko na talagang umuwi. Nag-aalala na sa akin si nanay. Bakit mo ba ako dinala rito? Dapat hinayaan mo na lang ako matulog doon sa bar. Napabuntong hininga si Tristan. Pabayaan? Para ano? Gahasain ka ng 6 na lalaki ng bastos sa'yo kanina? Gusto mo ba yon? Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Ang hina naman ng utak ko. Kagabi pa ito hindi gumagana ng maayos. Sarkastiko nitong turan. Tumigil ka Tristan. May gana ka pa talaga na asarin ako. Nag-aalala na ang nanay ko kaya kailangan ko nang umuwi. Napipikon niyang singhal sa lalaki. Hindi kita papayagan na lumabas sa pamamahay ko nang hindi ka nagsusorry sa akin. Sabay hila sa upuan para umupo. Maupo ka. Mag-usap tayo. Huwag kang mag-alala at ipapahatid kita sa driver pagkatapos natin mag-usap. Walang nagawa si Karen at padabog na sumunod na lang kay Tristan. May kinuha itong papel at ballpen saka inibot sa kanya. Ayan, basahin mong mabuti ang nakasulat dyan. Hindi mo ako pwedeng tanggihan dahil masisira ang image mo sa buong mundo. Seryosong saad nito. Ano? Anong pinagsasabi mo? Anong masisira? Sigaw niya, ngunit ngumiti lang sa kanya si Tristan habang tahimik na sumisimsim ng kape. Sa lubong ang kilay na binasa ni Karen ang mga nakasulat sa papel para siyang papanawan ng ulirat dahil sa mga nakikita niya. Padaskol niyang ibinalik ang tingin sa lalaking nasa harap. Ano to? Anong drama to? Gigipitin mo ko? Pipilitin na pakasalan kita at bigyan ng anak? Anong akala mo sa akin, Pokpok? Hindi makapaniwalang tanong niya. Karen, hindi ko sinabi na pokpok ka. Tumayo si Karen at pabagsak na nilapag ang papel sa mesa. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Huwag kang magpapakita sa akin kung ayaw mong kasuhan kita. Galit na sigaw nito. Anong kaso Karen? Rape? Pangasar nito. Kitang-kita sa video na ako ang gusto mong gahasain. Ako na nga ang biktima. Ako pa ang kakasuhan? Wow, ang galing naman. Tristan, lasing ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Alam ko naman Karen. Umupo ka muna. Bago ka magalit sa akin. Yan ang ebidensya na ikaw ang gusto magsamantala sa akin. Ibinigay ni Tristan ang laptop kay Karen. Halos mahigit niya ang kanyang hininga nang makita ang pinagagawa niya sa loob ng kwarto at banyo kagabi. Hindi siya makapaniwala. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil sa galit at walang pag-aalinlangang, tinapunan ng tubig sa mukha si Tristan. How dare you? Anong plano mo? Sinadya mo bang kunan ako ng video? Napakawalang hiya mo. Salbahe ka. Pipikutin mo ako dahil sa video na yan. Sigaw niya sa lalaki. Hindi Karen, ang hinihingi ko lang ay pagbigyan mo ako sa gusto ko. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, pumayag ka lang sa gusto ko. Ang manyak mo Tristan, pinagnanasaan mo ba ang katawan ko? I-delete mo ang video na yan kung ayaw mo mabulok sa kulungan. Napahalakhak si Tristan. Ano? Ako manyak? Tingnan mo nga sa video kung sinong manyak sa ating dalawa. Wala akong gusto sa iyo Karen. Nakita mo ba na pinagsamantalahan kita? Pinatulan ba kita sa pangaakit mo sa akin? Hindi diba? Bulalas nito. Kunwari ka pa, kinukunan mo nga ako ng video. Hinawakan ba kita? Hindi kita ginalaw kaya manahimik ka. Pigil ang inis na tura ni Tristan.
Pagod na sinandal nito ang likod sa upuan at marahang ipinikit ang mga mata. Umupo ka at pag-usapan natin to ng maayos. Basahin mo kontrata at sabihin mo sa akin kung ayaw mo pa rin. Hindi nakasagot si Karen at natili na lamang tahimik. Napahilot sa sentido si Tristan dahil sa naging sagutan nilang dalawa. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Kung ayaw mo pa rin, maghahanap na lang ako ng iba. At huwag kang mag-alala. Buburahin ko na ang video na yan. Akin ang laptop. Mahinahong usal nito bago bawiin ang laptop mula kay Karen. Kumain ka muna bago ka umuwi. Sinabihan ko na ang driver ko na ihatid ka. Pag-isipan mo, Karen. Ikaw ang pinili ko dahil alam kong hindi mahuhulog ang loob ko sa iyo kahit kailan. Hindi kita type. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad patungo sa hagdanan. Naiwan si Karen na nagpupuyos ng galit dahil sa mga sinabi ng lalaki.